Jacob at Laban. Bible Story Series 13. Genesis chapter 29 verse 1 to Genesis chapter 31 verse 55. Mula sa Magandang Balita Biblia. Dumating si Jacob kina Laban. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid nito ay may 3 kawan ng mga tupang nagpapahinga, sapagkat doon pinapainom ang mga ito. Ang balon ay may takip na malaking bato. At binubuksan lamang ito kapag papainumin na ang mga tinipong kawan. Matapos painumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, "Taga saan kayo, mga kaibigan?" "Taga Haran," tugon nila. "Kilala ba niyo si Laban na apo ni Nahor?" tanong niyang muli. "Oo," sagot naman nila. "Kumusta na siya?" tanong pa niya. "Mabuti," sabi naman nila. Hayon at dumarating si Raquel, ang anak niyang dalaga. Kasama niya ang kawan ng kanyang ama. "Maaga pa naman," sabi ni Jacob, "bakit hindi niyo pa inumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong?" "Aba, hindi maaari," sagot ng mga pastol. "Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon. Saka pa lamang kami maaaring magpainom." Nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Raquel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Raquel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Pagkatapos, nilapitan niya ang dalaga at hinagkan, napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya, "Ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebeka." Patakbong umuwi si Raquel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan, saka isinama sa kanila. Nang maisalaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, "Tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo." At doon na siya tumira sa loob ng 1 buwan. Naglingkod si Jacob dahil kina Raquel at Leah. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo?" Si Laban ay may 2 anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, "Paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel." Sinabi ni Laban, "Mas gusto ko ngang ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka na." 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasa kanya si Raquel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Sinabi ni Jacob kay Laban, "Dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak." Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga roon. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah, sa halip na si Raquel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Zilpa. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, "Bakit niyo ito ginawa sa akin? Bakit niyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba?" Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito, at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa."
Sumang-ayon naman si Jacob, at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilha. Sa wakas, naangkin ni Jacob si Raquel, mas mahal niya ito kaysa kay Lee. Kaya't naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Ang mga anak ni Jacob. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito, samantalang si Raquel ay baog. Lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Kaya't Ruben ang ipinangalan niya rito. Nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin Yahweh, dahil narinig niyang ako'y hindi mahal ng aking asawa. Kaya't tinawag naman niya itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, lalo akong mapapalapit sa aking asawa, sapagkat 3 lalaki na ang aming anak. At tinawag niya itong Levi. Nagdalang tao siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayoy pupurihin ko si Yahweh. Kaya't tinawag niya itong Juda. Pagkatapos nooy hindi na siya nagkaanak. Nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak. Nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, bakit, Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak? Kaya't sinabi ni Raquel, kung gayon, sipingan mo ang alipin kong si Bilha, upang magkaanak ako sa pamamagitan niya. At pinasiping niya kay Jacob ang kanyang aliping si Bilha. Nagdalang tao ito at nanganak ng lalaki. Panig sa akin ang hatol ng Diyos, sabi ni Raquel. Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki. Kaya Dan ang ipinangalan niya rito. Muling nagdalang tao si Bilha at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Raquel, naging mahigpit ang labanan naming magkapatid, ngunit ako ang nagtagumpay. Kaya, tinawag niyang Neftali ang bata. Nang mapag-isip-isip ni Leah na hindi na siya nanganganak, ibinigay naman niya kay Jacob si Zilpa, at nagkaanak ito ng lalaki. Mapalad ako, sabi ni Leah, kaya Gad ang ipapangalan ko sa kanya. Si Zilpa ay muling nagdalang tao, at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Leah, masayang masaya ako. Masaya ang itatawag sa akin ng mga babae. Kaya tinawag niyang Asher ang bata. Anihan na noon ng trigo. Samantalang naglalakad sa kaparangan, si Ruben ay nakakita ng bunga ng mandragora, at dinala niya ito kay Leah na kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng mandragorang dala ng iyong anak, pakiusap ni Raquel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, hindi ka pa ba nasisiyahang nakuha mo ang aking asawa? At ngayoy gusto mo pang kunin pati mandragora ng aking anak. Sinabi ni Raquel, bigyan mo ako ng mandragora, sa iyo na si Jacob ngayong gabi. Gabi na nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan. Sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, sa akin kasisiping ngayong gabi, si Raquel ay binigyan ko ng mandragorang dala ng aking anak para sa karapatang ito. Nagsiping nga sila ng gabing iyon. At dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. Nagdalang tao siya, at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Kaya't sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin, at pinangalanan niyang Isakar, Jay, ang kanyang anak. Kaya't sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin, at pinangalanan niyang Isakar ang kanyang anak.
Muling nagdalang tao si Leah, at ito ang pang-anim niyang anak. Kaya't ang sabi niya, napakainam itong kaloob sa akin ng Diyos. Ngayoy pahahalagahan na ako ng aking asawa, sapagkat 6 na ang aming anak. Ang anak niyang ito'y tinawag naman niyang Zebulun. Di nagtagal, nagkaanak naman siya ng babae, at ito'y tinawag niyang Dina. Sa wakas, nahabag din ang Diyos kay Raquel at dininig ang kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kaya't sinabi niya, tinubos din ako ng Diyos sa aking kahihiyan at niloob na ako'y magkaanak. At tinawag niyang Jose ang kanyang anak sapagkat sinabi niyang, sana'y bigyan ako ni Yahweh ng isa pa. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Marahil po na may sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo, dahil sa kanila. Sinabi ni Laban, kung mamarapatin mo'y ito ang sasabihin ko, batay sa karanasan ko sa panghuhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh, dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo, at babayaran kita. Sumagot si Jacob, alam naman niyo kung paano ako naglingkod sa inyo, at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti niyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh, dahil sa akin. Kaya, dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, hindi ko po kailangang ako'y bayaran pa ninyo. Patuloy kong alagaan ang inyong kawan, kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim, gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Yun na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali niyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwing titingnan niyo ang mga hayop na naging kabayaran niyo sa akin, at mayroon kayong makitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na walang tagpi, masasabi niyong ninakaw ko iyon sa inyo. Mabuti! Iyan ang ating gagawin, tugon ni Laban. Ngunit ng araw ring iyon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi maging barako o inahin, gayon din ang mga tupang itim at ito'y pinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at silang mag-aamay lumayo nang may 3 araw na paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. Pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, almendra at platano, at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. Inilagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing inom. Sa ganoong pagkakataon nag-asawahan ang mga hayop. Napaglihian ang mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro. Ibinukod niya ang mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging natatanaw ng mga tupang puti. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan at ito'y hindi niya inihahalo sa kawan ni Laban. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilalagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-asawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-asawahan ay hindi malulusog. Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop samantalang ang kay Laban ay hindi. Kaya't lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin, at mga kamelyo at asno. Genesis chapter 31. Nilayasan ni Jacob si Laban. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama,
at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak, at sasamahan kita. Pinasabihan ni Jacob si Raquel at si Leah na tagpuin siya sa parang nakinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama, hindi na tulad ng dati. Subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam niyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin, ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin, ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nanaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot. Ang sabi sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing, silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupaing ito, umuwi ka na sa iyong lupang sinilangan. Sinabi naman ni Raquel at Leah, wala na kaming mamanahin sa aming ama. Dayuhan na ang turing niya sa amin. Ipinagbili niya kami, at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya, ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama, ay sa amin, at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa't mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia, at bumalik sa Kanaan, sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat nagugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala yon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo, hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead, dala ang lahat niyang ari-arian. Hinabol ni Laban si Jacob. Makaraan ang 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni na Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng gilid pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana'y inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng tamburin at alpa. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ang aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay, kaya kitang saktan, ngunit hindi ko yon gagawin sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang pagbantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka nang umuwi sa inyo. Subalit bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob,
Natakot po ako na baka hindi niyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung makita niyo ang inyong mga Diyos sa sinuman sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin niyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob, ang kay Leah, at gayon din ang sa dalawang aliping babae, ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din siya sa tolda ni Raquel. Ngunit naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa upuang nasa likod ng kamelyo at iyon ay kanyang inuupuan. Hinalughog na mabuti ni Laban ang buong tolda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, "Huwag po kayong magagalit sa akin kung sa harapan niyo'y hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y mayroon ngayon." Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Nagalit ng husto si Jacob at tinanong niya si Laban, "Ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag at gayon na lamang ang paghahalughog niyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sinuman sa amin, ilabas niyo, at hayaan niyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagkasama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing, at ni isang tupang barako sa kawan ninyo'y di ko pinangahasang kainin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko na ipinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit niyo akong magbayad ng anumang nawawala, maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo, dahil sa 2 niyong anak na babae, at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses niyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas niyo ako ng walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya, kagabi pinagsabihan niya kayo. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Sinabi ni Laban kay Jacob, "Ang lahat ng dala mo'y akin, aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti ay gumawa tayo ng kasunduan. Magbunton tayo ng bato na siyang magpapaalaala ng ating kasunduan." Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos, kumain sila sa tabi ng bunton ng mga bato. Ito'y tinawag ni Laban na Jegar sa Haduta, at Galed naman ang itinawag doon ni Jacob, sapagkat sinabi ni Laban, "Ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa." Tinawag ding Mispa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, "Bantayan nawa tayo ni Yahweh, samantalang tayo'y magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak, o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan." Pagkatapos, sinabi pa ni Laban, "Narito sa pagitan natin ang mga batong ibinunton ko, at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hanggahan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatol sa atin." At sa pangalan ng Diyos na sinamba ng ama niyang si Isaac, ay sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang ito. Pagkatapos, nagpatay siya ng isang hayop at ito'y inihandog doon sa bundok.
Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, umuwi na si Laban matapos hagkan ang kanyang mga anak at mga apo. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video kapatid, 100-fold of blessings to you sa panunood at pakikinig ng salita ng Diyos. 3 importanteng tanong. 1. Bakit si Leah ang naging unang asawa ni Jacob at hindi ang pinakasalan niya na si Raquel? 2. Ilan taon nagsilbi si Jacob para mapangasawa si Raquel? 3. Ano ang itinawag sa lugar na kung saan nagkasundo sina Laban at Jacob? Comment your answer down below. Paki-comment na din kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next video. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed and stay connected in the presence of the Lord.